babala. Ang nagreregalo sa mayaman o nang-aapi sa mahihirap para yumaman ay hahantong din sa karalitaan. Alam niyo po, parang simpleng aral lang tungkol sa pera. Pero kapag tinignan natin yung buong chapter niyan, makikita natin yung lalim ng prinsipyo ng kaharian ng Diyos na hindi tinitignan ng Diyos kung magkano yung nakuha natin. Ang tinitignan niya is kung paano natin to nakuha at kung kanino natin ito pinagkakait. So, hindi lahat ng kayamanan ay galing sa pagpapala ng Diyos. Kasi may mga tao po, iniisip nila, di ba? Kapag yumaman ako, ibig sabihin, binibless ako ng Diyos, pinagpapala ako ng Diyos. Hindi po yun ang sukatan sa Bible. Oo, may kayamanan na galing sa pagpapala ng Diyos, pero meron din pong kayamanan na galing sa pandaraya, sa pang-aapi, at pagsasamantala. Ang mga kayamanang nakukuha sa pamamagitan ng kasinungalingan ay panandalian lamang. Kasi po may mga taong kino-question yung mga korap, yung mga masasamang tao na yumayaman, bakit parang sila pa yung nagpa-prosper? Bakit parang sila pa yung binibless at parang wala silang hinaharap na consequence? Ito na po yung sagot ng Biblia. Ang kayamanan na galing sa masama ay panandalian lamang. Dito lang po sa mundo natin. Ibig sabihin, temporary. So pwede pala yun na umaangat ka sa mata ng ibang tao kasi marami kang pera, pero nanggagaling sa masama, umaangat ka sa mata ng ibang tao, pero unti-unti kang bumabagsak sa paningin ng Diyos. At nanggagaling yun sa heart posture ng isang tao. Greediness. But the love of money is the root of all evil. Money itself is not evil, but the love of money is the root of all evil. Kaya wag po nating sukatin yung pagpapala ng Diyos sa kung gaano kadaming pera ang hawak natin. Dapat sinusukat po natin yan sa pusong tapat na meron tayo para sa Diyos. Kasi ito po ang katotohanan. Darating ang araw na hindi natin dadalhin sa hukay yung bank account, yung bahay, yung mga mamahaling kotse, yung negosyo, yung posisyon, hindi po natin yan madadala sa hukay natin. And whether we like it or not, this is the truth. Lahat po tayo papunta sa kamatayan. Yan yung appointment na hindi mo pwede i-cancel. Pwede mong i-cancel lahat ng appointment mo sa doktor mo, sa dentista mo. Pero yung appointment mo kay kamatayan, darating at darating po yan. At ito po yung sigurado. Sa paghuhukom, tayo po ihaharap sa Diyos. Kaya tandaan po natin, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi yung kayamanang naipon po natin dito. Ang pinakamahalagang kayamanan ay yung kayamanang kailanman hindi mawawala. At yun ang Panginoong Hesukristo. Amen?